Atong paminawon, atong halangdong gobernador, isip iyang higayon sa pagsaysay sa kalambuan sa Davao del Norte. Latas sa katuigan, iyang kasinatian, damgo ug pangandoy alang sa tanang Davao noon. Paminawon ta ang pahimangno ni Dolfo. Mayong buntag, Davnor, og nanapunta ka diri karon sa atong programang Pahimangno ni Dolfo. Of course, ang ngalan ni Ray Nagar, ako ni Puli kaniya karong buntaga, kay siya na ay kakulian sa Manila karon, Gob. So, ako sa imong makauban, Gob, sa usa ka oras para ato ang diskasan ang nahitabo sa tibuok Davao del Norte, latas sa katuigan or through the years. So, sir, you may want to greet our audience for today. Well, sa atong mga listeners karong buntag, nalipay po ko na itong second episode na dayon, no? Kaya akala ko, kaya nawala man si Ray Nagar, kaya nagpa-Manila man kaya, akala ko postpone ta din eh. Nag-surprise ako na paglingkod ko din eh, aniya ka naman. So I'm happy na ang akong kaistorya karon, while lying, kundi si Punyong, Gabonada, and I hope this will be a lively one. Definitely, sir. We have prepared something, no? Atong gipreparahan ang karon nga episode aron na apoy makutlo ang atong mga televiewers ug atong mga listeners. By the way, Gob, kital mugawas sa Sky Cable Channel 12 sa Davnor TV o kita pud mugawas sa Wise Cable Channel 13, 18 and 21. Simulcast pud, Gob, na apunta sa radio every Monday sa DXDN, every Tuesday sa Energy FM, every Wednesday sa Charm Radio, ug every Thursday sa Radyo ni Juan. So mapaminawan ta sa ato ang mga higala every day, yun, Gob, every day. That is between 6 o'clock to 8 o'clock in the morning. Salamat Punyong, no, sa dami ng coverage nato. I hope na ma-justify ko ni, no? na kining atong programa mahimong source of information, educational put for educational information, no, sa atong mga katawan. I guess kay balo naman ka na murag kini naman ang akong last term. Definitely, o yes, I only have 160 days to go, di ba? And counting. No? Murag gamay na inabilin. So within 160 days, I hope to be able to do this kada linggo, kada Sabado, kada week ba, para mahatag po nato sa mga katawan kung unsa tong mga akong mga nahimo na way nahibalahan. Correct, sir. Ng kadaganan ng atong mga mamamayan, no? Correct. So I guess this will be my one way of doing justice to what I did as governor for 15 years para ma-inform nato tanan ang Correct, mga katawan. Pero ang problema lang ng coverage nimo sa TV, murag cable man murag limited lang ganun sa mga urban area. Pero yung radio coverage, I think, will be very informative. It will reach all of the corners of Davao del Norte. Tanang mga barangay, sir, definitely makapaminaw sa imuhang mga pahimangno o unsa gyud tong nahitabo behind the scenes of being an assemblyman, being a minister, and definitely being the governor of this province. For the longest time, 15 katuig gayon. Yes. Well, actually, yung vision ko rito sa Davao del Norte, nahitabo na. Niadto pa before I even entered politics, di ba? Kaya siguro, ang mga taga Davao del Norte, wag yun na hibalhan, na when I was a young man, at the age of 16 years old, kay sa high school naman ako nito, I would go to Panabo very frequently. Once a weekend, every weekend, kay ako'y nahimong pagador dito sa Tadeco, di ba? Okay, sir. Paymaster ako ng Tadeco Plantation, di ba, sa Panabo. Kay kanang panahuna, that was the time na gina-open kanang hacienda, no? From a forest area into a plantation of abaca. At that time, ang number one crop ng Davao province nito, prior to the division of the province, prior to the creation of Davao del Norte, was abaca. And that was a monopoly of Davao area. No? And nowhere in the world
was abaca planted except okay. here in Mindanao and partly later Samar. No? Bakit, sir? Why Davao? Well, because Davao at that time was a virgin forest. And it was so robust. Ang land condition dito was very fertile. So anything that you plant in Mindanao before, especially here in Davao del Norte, would grow. Definitely grow. In fact, ang biro-biro nga niya ito, bisang ka ng tukod-tukod. Diba? Tungkod. 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 Kung ka na, iturok mo na sa yuta mo, mutubo. Sila'y nag-ingon na, no? Okay. So, just to let you know that Davao area, here in Davao del Norte, the land condition here in Davao del Norte was so rich, fertile, that anything can grow. Okay. So, abaca is not a very easy crop, no? Correct, sir. So, it grows well here in Davao. Yun ang... So, nung panahon na batanon pa ako, nakita ko na ang future ng Davao del Norte in agriculture. In agriculture. In agriculture. When I say agriculture, I'm not referring to agriculture yung palay, sa palay, sa mais, sa mga cash crops. Ang akong nakita din sa Davao del Norte, for agriculture, that is for export crops, no? Anything that is of export value, definitely, as early as then, nakita ko yung potential ng Davao del Norte. So from abaca, we went into bananas, we went into coconuts, we went into many other crops, no, that are export-oriented. Kasi ang agriculture, kailangan mayroong export eh. Dahil kung ang production mo sa agriculture is only consumed locally, domestically, murag hinay ang ganansya. Pero pag mag-export ka niya ito from peso to dollar, murag... Dako. So nakita ko yung potential na yan. So, by the time I decided to enter politics in 1978, nung Batasan Pambansa, that was when I saw the opportunity of entering politics. And for me to be able to, para magawa ko itong mga hunahuna na ako, niya itong batanon pa ako. Kaya involved man ako dito sa opening ng mga giyuta dito sa Panabo. So nakita ko yun, mga virgin forest niya. When I say virgin, wapag yung tao na kasuod dito. Kahoy lang tanan. Kahoy o mga hayop. hayop. Pag abrinat mo sa yuta dito sa Panabo, ang makita ko dito, mga unggoy, mga wild boars, mga leeches, snakes, kana, gyud, lakaw ka sa forest, makita mo man sila. Mga tuko, makuyawan ka gyud ba? Pero makita mo talaga, it was really so virgin. Virgin, when I say virgin, I hope you understand what the word is. Yung wapag yun, nakatilaw ng tungtong sa katawan. Correct. Gawa sa mga hayop, mga wild animals. Yes, sir. But katong nakita ni mo, sir, nga mga richness, no, potential of Davao del Norte sa agrikultura, in terms of forestry and all this. Of course, nakitaan po nimo ang social realities atong mga panahon. Definitely siguro naman po siguro kalisod o mga difficulties na experience ang mga katawan niya. Yes, when I used to go to Panabo during those early days, makita ko ang mga dagang mga katawan dito. Kaya mo drive man ako, di ba? Gikan sa Davao City, hantod sa Panabo. To me, at that time, murag ka na, yun ang pinakalayo na travel na ako. Although, nakasakay ako sa pickup, yes, sa Ford pickup, red pickup pa ba itong akong gamit nito. Pero wala may konkretong yuta dito from Davao City to Panabo, all dirt road. O walay simento, o niya itong panahon na walang air condition ng sakyanan niya ito. Wapa man na-discover yung car air condition, di ba? So basta magsunod ka gani sa isa ka sakyanan, sarado dayon, abok doon, saradong pinto. Siyempre, sarahan mo yung window. Init po. So, kana nga ako na-experience. Kung ibaba mo naman ang window nimo, mapasok lahat ang alikabok. By the time I would reach Panabo, ang akong buhok murag blonde na. Naputi na ang akong buhok. Kana akong experience. Which means? So, which means,
nakita ko, walay development, di ba? Raw ang area, ang kalsada, dirt road, murag batsi-batsi. Tapos, ang mga tao along the highway, nakalingkod lang, di ba? Bisan doon ay abok, okay lang sa ila. Kaya wala may himuon, di ba? choice. Wala man choice. Wala sa may himuon nila, be. Ang tanang mga balay ra ba, along the highway. Wala pa mga balay sa sulod, di ba? Correct, sir. Okay, virgin forest ang panabo niya ito, di ba? So, yun ang nakita ko. Na siguro, kailangan talaga take advantage of the potential of the area, and considering that there was manpower available, ug nakahulat lang talaga na ma-employ sila, we should look for a project that will generate employment by the thousands, Yes, sir. which the banana did, di ba? Yan ang talagang patok na patok. Yes, sir. Yeah. So you saw, nakita nimo sir ang potential for business, nakita po nimo ang potential for public service. So is it that the reason nganong nisulod yun ka sa serbisyo publiko? Well, I realized that when we were opening up Panabo, yung lupa dito sa Panabo, and so with the other mga other landowners po, siyempre magkita-kita man kita dito, istorya. Ang reklamo kanunay, walay serbisyo ang gobyerno, ang kwarta, murag dili man mabutang sa moabot sa tamang project, diba? Sama sa pag-concrete ng kalsada, pagbutang ng mga drainage. Nito ay drainage Kaya kanang Carmen, sir. Uy, basta magulan yan, mo swim kami dito. Dito sa Ising. Mutabo kami dito by swimming. Kaya ang sakyanan di man katabok. Lagi. O kaya bangka ang ginagamit namin. It is really that raw. So, walang talagang serbisyo. Gawas din siyempre, wala din po mga hospital, wala po mga water system, wala elektrisidad. Ito panahon na, wala elektrisidad. Correct, sir. Wala yun. So, difficult yun. Difficult yun. So, yan ang akong nakita. So, when 1978 came, and I was already sort of established na ako, na-establishan na akong kinabuhi, that's when I decided to join politics. Kay kinang akong pagtanaw, pinaagi sa politika, dito ka lang talaga makahatag ng daghang mga serbisyo o tabang sa atong mga katawan. So you saw both sides of the world, sir, no? When you were able also nga nakonektar nimo ang business o ang politika nga side, and they are really in good match, di ba? Yes. They are really in good match in terms of developing the area. Now, nakita na ba nimo, sir, during that time, the ability of visioning ba sa usa ka leader, in which mamanggit siguro may dapat nga quality sa usa ka leader. Unsa imong nakitaan nga gusto mahitabo nimo sa Davao del Norte that time pa lang ni una kang sulod sa politika? Well, ang gusto ko talaga kung paano mahatagan ng serbisyo mga katawan. Kasi as we were opening up the area in Panabo, di ba? Mga pioneers ang nagsulod dito di ba? Sabay-sabay yung opening of Panabo, not only in Panabo but also in Tagum, all over the province. No? Makita mo talaga na yung mga tao murag uhaw sa employment, sa trabaho, o sila makakuha ng sweldo, o kanang sweldo nila, makahatag na gid sila ng mga kaayuhan sa ilang mga pamilya, no? So, kanang gid ang ako nakita. Dahil useless man din ka gwapo ang lugar nimo, maayo ang yuta, productive kayo, pero if it is not work on, dili mo trabahuhon, o ang tao, dili nato mahatagan ng employment, useless po ang community. So, at that time, kita ko na, ang paagi lang sa tinuod para ma-develop mo ang area, pinaagi yun sa politika. Kaya niya itong akong istorya, na pagsunod ko sa politika, ang presidente nato niya ito, si Marcos, President Ferdinand Marcos. So yun. And then, when he became president, doon ko rin nakita yung gihimo
ng presidente na Marcos, no? In fact, he was the one that opened up the roads, the highways from Mindanao to Apare. Okay. Diba? Yeah, sir. Diba, if you recall, when he first won as president, immediately on his first term of 4 years, ang unang gihimo niya, giabrihan niya ang highway sa Mindanao connecting to the Visayas all the way to Luzon. Okay. And he did it in 4 years. Pero grabe to, mga ekwipo. But lang, kung asa kikuha ni Marcos to, palagay ko, Correct, gikan sa Japan to eh. Correct, sir. Parang reparation money to eh. Yeah, opo. Diba? There was, when Marcos became president, ang Pilipinas noon, we just came out of the war. Diba? It was in the 60s when he became president. Diba? Oo. But the war ended in 1945. But since then, ang yung redevelopment of the Philippines, reconstruction was very slow. In spite of the fact na ang Japan nagbigay ng reparation money to help us to alleviate, to reconstruct the destruction wrought by the war. Pero politika man yun, di ba? Ang politika, mugawas ang kwarta hapon, musulod sa gobyerno, paggawas sa gobyerno, ambot lang kung asa ni Adto. Murag lisod i-trace ni atong panahon. Sir. But when Marcos became president, he saw to it. Talagang gitutukan niya yan. And that is when we saw the connection of Mindanao to Luzon by way of concrete highway. Okay. Ayan, yan ang talagang nakita kong ganun yan. Gawas din kay doon na may kalsada, di ba? Just like here. Every time you put a farm-to-market road now, nung una wala farm-to-market road, lagay ka ng farm-to-market road, suddenly, it opens up to a lot of opportunities. Di ba? Like what? Di magkaroon ka na ng ano ngayon. May kalsada na, pwede ka na maglagay ng elektrisidad. Pwede ka na maglagay ng drain canal para pa daganon ang tubig ug himuon for irrigation, di ba? So, after opening up Mindanao, the second thing that happened here in Mindanao was the electrification, energization, not the island, but of the barangays. Yung kaya nahitabo katong gitawag nilang Rural Electrification Program. Yes. Yan. So, when you have new good road, you have electrification, then it's everything follows, di ba? Yung may kuryente ka, pwede ka nang magbutang ng bomba, electric pump to bring the water inside your home, mga yan, di ba? Nung ato, puros, yung, di ba, nagkakabo. But because of the existence of power in the rural area, it started the development. Yan ang nakita ko mga potensyal. Okay, sir. Yun. So daghan ba kayo, no? Nagkalami ang atong diskusyon, kauban ang atong gobernador, karong buntaga. Actually, Gob, ang atong mga audience makaparticipate po sa ito. Okay. They can ask suggestions, they can send their comments. Naatay text, cellphone numbers na pwede nilang i-text. Okay. Para may bawa nato kung unsa gyud po ang ilang interest over this program. So sa Globe, you can text 09777-483690 o sa smart number nato nga 099-8362-7959. O makitaan sa inyong screen ang mga numero, palihog lang pag-text kung unsa man ang inyong gusto mahitabo sa kining programa. By the way, Gob, naanan po dahil ginatawag, na nag-text before, naanan kay ginatawag na Dolphonatics. Ang mga Dolphonatics nagasubaybay sa imuha sa kining programa. So kanang mga Dolphonatics din na palihog lang participate sa ato ang programa. O muhunong sa tama kadiyot, Gob, aron atong tigaan o higayon ang atong mga pipila ka pahinumdom. Mubalik ang mga pahimangno ni Dolpho.